Welcome to Watch Out Channel. I'm the Haunting Hour 17, hinting at a specific time for paranormal activity and content. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated. The video I will share is from the uploader, Sir Creeps. The video, whether they have truth or not. You are the one who will judge what you have seen and what you have been touched by in the videos. Be sure to watch till the end of the video, because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Maraming salamat po, and enjoy scary watching. Pwede bang tayo na lang, dahil ikaw ang sagot sa lahat ng aking dasal. Ikaw ang May isang ghost hunter na nagngangalang James na may-ari ng YouTube channel na The Fam ang nagbahagi ng isang maikling video na mula di umano sa kanyang investigasyon. Dahil hindi niya inaasahan na noong mga sandaling makarinig di umano siya ng mga yabag, ay may nakuhanan pala ang kanyang kamera na talaga namang nakapangingilabot. What the hell is that? What? Alright guys, I'm gonna play that back for you again, but this time instead of using the actual video clip itself, I put the SD card back into my camera because when I just watched that clip, I don't see anything. But when I watched the clip on my camera and in real life, wait till you see what's coming. What the heck is that, and why is it not on the regular video? Mula sa bidyong ito, nakuha na ni James ang mistulang isang tao na may puting kasuotan na tumatakbo palapit sa kanya. Pero ang mas makapanindig palahibo pati umana dito ay tila ba wala itong ulo at hindi niya ito nakikita ng mga oras na ito. Ayon kay James, matapos niyang makarinig ng mga yabag ay tumakbo na agad siya palayo sa lugar. At mabuti na lamang di umano ay ginawa niya ito dahil hindi niya inaasahan na meron pala talagang palapit sa kanya. Nanindigan naman si James na ito ay totoo, pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Sa bidyong ito ay magpapakita ulit ako ng 3 Japanese ghost videos. At ang unang clip na inyong makikita ay isang lumang video na kuha ng isang magkasintahan na may napansing isang kahina-hinalang babae na tila ba nakatitik sa kanilang bintana. Kaya naman naisipan nila itong kuhanan ng video at nagulat sila sa mga sumunod na nangyari. Nagawang makuhanan ng magkasintahan ng ilang ulit na paglitaw at paglako ng isang babae na tila ba nagmamatsyag sa kanila mula sa kanilang bintana. Ang ikalawang clip naman na ito ay kuha naman di umano ng isang lalaki na nangahas na maglibot sa di umano'y suicide forest sa Japan na itinuturing na isang haunted spot. At sa kanyang paglilibot dito ay hindi niya inaasahan ang kanyang nakuhanan.
Mula sa likuran ng lalaking kumukuha ng video, unang makikita ang isang babae na hindi niya napapansin ng mga oras na ito. Pero makalipas pa ang ilang minuto nang makarinig siya ng boses ng isang babae na pumupulong at iharap muli ang kamera sa kanya. Muli niyang nakuhanan ng babae na ngayon ay mas malapit na sa kanya. Ang huling clip naman na mula pa rin sa Japan ay mula sa isang lalaki na nakarinig ng mga pagkatok mula sa bintana ng kanilang kusina at sinubukan niya itong kuhanan. お分かりになっただろうか。投稿者が窓を閉めた瞬間、目の前に現れるものが。あれ？おかしいな。Nang buksan ng lalaki yung bintana ng kanilang kusina, ay wala naman siyang nakitang tao na nasa labas. Pero nang isara niya na ito, ay bigla na lang lumitaw mula sa bintana ang isang babae na may maputing muka at makapang itim na buhok na nakatitig sa kanya. Totoo nga kaya mga bidyong ito nakuha mula sa Japan? Isa nga kayang multong nakuhanan ng magkasintaang ito mula sa kanilang bintana? Multo nga kaya ang nakuhanan ng lalaking ito sa di umano'y suicide forest? Isa nga kayang multong nagpakita sa bintana ng lalaking ito? Kayo na ang bahalang umusga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong krematorium sa China na hindi na siguro nakapagtataka kung bakit pinaniniwala ang haunted, dahil dito dinadala ang labi ng mga taong yumao para ihanda sa kanilang burol. Kagaya ng palaging ginagawa ni Xiaolong ay sinubukan niya rin itong libutin habang siya ay nakalive. 这是在仪容整容的地方，兄弟们。谁呀？有人吗？我操！哎，我操！哎，谁呀？谁呀？有人吗？哎，谁呀？风。
我操！有人吗？Nagumpisang makarinig si Xiaolong na mga tunog na nagmumula sa loob ng krematorium. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumula nito at sa kanyang pagpasok sa loob ng isang kwarto ay bigla na lang sumara ang pintuan. Agad naman niya itong binuksan pero wala namang tao na naroon.是哪个门呢，兄弟们？我操！我江古运河。我操！那里不是。谁给你的？Patuloy na nakakarinig si Xiaolong ng mga tunog at noong una ay wala naman siyang nakikita na posibleng gumagawa nito. Pero makalipas pa ang ilang minuto, nakita ni Xiaolong mula sa bintana ng pintuang ito ang tila ulo ng isang tao na dumungo sa kanya mula sa loob ng kwartong ito. Sinubukang buksan ni Xiaolong ang pinto para i-check ang kwarto pero wala namang tao na naroon. At ipinakita rin ni Xiaolong ang bintana sa mga nagdududa sa kanya at sinabing masyado itong mataas at imposibleng may kung sino man na makatalon dito.
Matapos ang pangyayaring ito ay lumabas muna si Xiaolong at nagpahinga at makalipas ang ilang minuto ay muli siyang bumalik sa loob para ituloy ang kanyang investigasyon.谁呀？出来来，出来！出来！谁？你啥意思？我告诉你，我护身符带着，出来我套你身上，我把你化了。还好没有了。哎呦，哗啦哗啦的声。我去你！哎呦我操！哎呦我操！他那个照片是符呢，是符咒。我去你！我操！我操！那符咒的是，那照片是符咒。那照片是符咒，兄弟们。板凳着。啊！我操！那头。这。Sa muling pagpasok ni Xiaolong sa loob ng gusali ay muli siyang nakarinig ng mga tunog
At dito na nga niya sinubukang maghamon na magpakita sa kanya kung anumang naroon. Matapos ito ay nagtungo na si Xiaolong sa kwarto kung saan inilalagay ang mga paso o kahon na naglalaman ng apo ng mga taong yumao. At dito nga ay nakakita siya ng isang litrato at bigla na lang bumukas ang isa sa mga cabinet na naglalaman ng isang kahon ng abo. Maya-maya pa ay bigla na lang gumalaw ng malakas ang mga estante na nagpaatras kay Xiaolong.谁呀？哎，谁呀？谁？哎，谁呀？你离我远点，听见没？我操！这还有蚊子！这他妈是啥地方？这他妈是啥地方？Habang patuloy lang si Xiaolong na nagdilibot sa loob ng krematorium, ay muli siyang nakakita ng ulo ng tila isang tao na dumaan sa bintanang ito. Agad na tumakbo si Xiaolong patungo rito, pero katulad ng inaasahan ay wala namang tao na naroon. Ilang saglit pa ang lumipas, nakita ni Xiaolong mula sa pasilyong ito ang isang kulay pulang atol na unti-unting tumayo, bumukas at muling sumara. Dito na napatakbo si Xiaolong at nagpa siyang tapusin ang kanyang investigasyon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Xiaolong sa kanyang live ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong krematorium na ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanya sa loob ng gusaling ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Haji Baltasar at mula naman ito sa YouTube channel na Harmonica Band, na kung saan habang tumutugtog di umano ang bandang ito ay meron di umanong nakuhana ng kanilang camera mula sa likuran ng babaeng kumakanta. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Ayon sa ating sender, mula sa likuran ng babaeng ito na kumakanta, makikita di umano ang pagdaan ng mistulang isang tao mula sa bintanang ito na may maputlang kulay. Wala akong nakuhang impormasyon kung saan nila kinuhanan ng bidyong ito, pero para itong isang abandonadong bahay
Pero isa nga kaya itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba kung ano sa tingin nyo ang isang ito. Ang ghost hunter na si Ian ng YouTube channel na Midwest Ghost Hunter ay sinubukan mag-imbestiga sa isang lumang kulungan sa US na sinasabing itinayo noong 1885 at nagsilbing kulungan ng mga kinatatakutang kriminal noon sa Amerika. Ayon sa mga kwento, noon pa man ay pinaniniwalaan na haunted ang kulungan ito. Kaya naman maging ang mga tagabantay nito ay natatakot din na matulog na mag-isa sa kanilang mga kwarto at mas pinipili na lang di umano na matulog malapit sa mga preso. Sa kasalukuyang panahon ay ginawa na nilang isang museo ang kulungan ito, pero magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at marami pa rin na nagsasabi na may mga kaluluwa pa rin na gumagala rito. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni Ian para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Is there a matron that still works in this kitchen? If you're in here, could you move something? You could tap on a wall, on a table. What the heck was that? Did you just tap on this wall? If that was you, could you do it again? It sounded like it could have been like this right here. Did you just move one of these spoons on the wall here? What the heck? Okay, now I'm hearing more noises. Are you moving stuff around over there? I can hear you over there. Whoa. That was a weird orb I just caught there. I just saw that. Is there somebody over there? I know for sure I caught that because I saw it on the screen and it floated over by that mannequin over there. I saw another one right there. That one was by the stove. That was crazy. I got the same orb again. Alright, well, it seems to have gone quiet in here, but I am gonna be leaving a camera in here to record because I want to see if anything else happens. Unang nagtungo si Ian sa kusina ng bilangguan at dito ay nakarinig siya ng mga tunog ng tila mga kasangkapan sa loob ng kusina. Maya-maya pa ay nagumpisa na rin makakita si Ian mula sa kanyang kamera ng tila mga orb. Matapos ito ay nagtungo na si Ian sa mga selda para sa mga lalaking preso. I believe that this was Harry Combs' cell. He's one of the inmates that passed away. Harry, are you here with me? Make a sound if you're in here. Whoa. Make a sound if you're in here. Whoa. Make a sound if you're in here. Whoa. That was like a knock on the wall. Harry, if you knocked on this wall, or one of these walls, could you do it again? Okay, he is definitely in here. Could you show yourself? Are you aware that this jail is no longer functioning? Your sentence is over. It's
kind of weird. Some of my photos are turning out really hazy looking. That's so weird. I'm getting like these hazy photos. It looks like there's a fog in here. That one's completely clear. Where'd it go? Harry, you lighting up a cigarette in here? It almost looks like smoke in here. Yeah, that's weird. It's like gone now. It's almost as if he is still in here, sitting in this bed, just smoking away. That is so freaking crazy. Whoa. Oh my God. I heard that. Dude, that literally sounded like a groan. Harry, I'm gonna go ahead and move on, okay? But I'm gonna leave a camera and recorder. If you have any last messages or things you wanna do, Pumasok si Ian sa selda ng dating preso na may pangalang Harry na pumanong sa loob ng kanyang selda. Dito ay nakarinig si Ian ng mga pagkatok at nang sinubukan niyang kumuha ng mga litrato ay lumabas mula sa mga ito ang tila mga usok na ayon kay Ian ay tila ba konektado sa kwento ng presong si Harry na nalulungdi umano sa paninigarilyo. I'll try a spirit box session. Are there any inmates here that'd like to speak to me? Who's in here? Whoa. That sounds like a man's voice coming through there. Whoa. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. How many spirits haunt this jail? Whoa. What did that say? That sounded like broken neck. Who am I speaking to? Joseph. Oh my God. It just said Joseph. No freaking way. He's the one that fell. He fell from the 3rd floor of the squirrel cage. Whoa. Who was that? Inmate, if that's you, reach out of your cell. Oh, God. Why don't you make some more noise? Oh, that came from in here. Hello? That came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. Oh my gosh, look how creepy that looks. What the heck? I thought I heard something down there. Hello? Anyone down there? I'll place my K2 meter over here. If there's somebody in this cell, could you touch that green light? It just did. Okay. Thank you. Do you not like me over here? Oh, no way, guys. He wants me gone. If you want me gone, I dare you to try to scare me out of here. Holy shit! It just knocked my K2 off of that cell door. I'm just gonna grab my K2, okay? And I'm gonna leave you alone. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Okay. I'm leaving you alone. Habang si Ian ay nasa picnic table kung saan di mo na namatay ang isang preso na nalaglag nang umakyat ito sa mataas na selda, ay nagsagawa siya ng spirit box session. At mula rito ay nakatanggap naman siya ng mga sagot
na tila ba tumutugma sa kwento ng lalaking nalaglag at pumanaw dito. Matapos ito ay nagtungo na si Ian sa isang Bartolina at sinubukan itong makipag-ugnayan sa kung anumang naroon sa pamamagitan ng kanyang K2 meter. At dito nga ay umilaw naman ang kanyang device at bigla na lang itong bumagsak na tila ba itinataboy si Ian ng kung anumang naroon. Matapos ito ay nagtungo na si Ian sa detention center kung saan di umano ay kinukulong ang mga bata dahil ayon kay Ian ay legal pa noon ang pagkukulong sa mga menor de edad na nagkakasala. You don't have to be afraid. I just like to make friends with you, and I just want to let you know that you're not in trouble anymore. You can go if you want. You're not in trouble. I thought I heard a little voice over here. I thought I heard a little voice over here. Hello? Who's in here? Thought I heard somebody. Oh my god. Those mannequins keep scaring me. Well, seems pretty quiet in here. This is Bill Foster's room. He was the sheriff or jailer who refused to sleep upstairs. You know a place has got creepy activity if the jailer of all people won't even go up to the top floor where he's supposed to be living. Are you in here with me? Some people say that now you've passed on, you're one of the spirits here. Is that true? Actually, the next room I want to check out is the infirmary. That's this room right here. Ooh, it feels cold in here. Hello? Whoa. What the heck? I'm getting like a cold spot over there. It looks like it's right on those stairs. Gotta go towards it. It's right on these stairs. Now it's gone. All I can see is the heat signature of the upstairs. What is that? There's something forming in the doorway. I see a cold spot. Wait, now it's gone. There was literally something standing in this doorway. It was a giant cold spot blocking this whole doorway. And now it's completely gone. How do you explain that? Habang nasa loob ng detention center si Ian, nakarinig siya ng boses ng mga bata na nagawa din niyang mai-record sa kanyang kamera. Matapos ito ay nagtungo naman si Ian sa kwarto ng di umano'y bantay ng kulungan noon na nagngangalang Bill Foster, na natakot di umano na matulog sa kanyang kwarto at mas pinili na lang na matulog malapit sa mga preso. At habang si Ian nga ay nasa loob ng kwarto ni Bill, ay nai-record niya ang isang boses na nagsasabing, Matapos ito ay dumaretso na si Ian sa klinik ng kulungan at nang gamitin niya ang kanyang thermal imaging camera ay nakukanan niya mula rito ang di umano isang malamig na imahe
na tanging sa camera lamang na ito makikita na bigla na lang din di umanong naglaho. Pero di pa siya nagtatapos. No way. I just heard footsteps. Hello? Who's up here? Holy crap, what is going on up here? What the heck is that? Oh, shh. What the heck is that? Oh, shh. This sounds like two people talking now. Sheriff? Is that you? Are you talking with your wife? Something just moved. Look. I gotta move this door. What? Oh my god. I just saw that cabinet door shut by itself. Last but not least, Jake Bird's cell. I got a bad feeling looking in this cell. Not gonna lie, guys, this cell gives me a bad feeling. Jake, if you're in there, make a noise. What? Are those moving? Oh my gosh, there's like a breeze. I can feel it on my face. Jake, is that you? I'm gonna try a spirit box session in here and try to further communicate. Jake Bird, are you here with me? Who am I speaking with? Jake Bird. Jake Bird. It just said Jake Bird. That was so clear. Jake, do you feel any remorse for your actions? That sounded really sinister. That sounded like laughter. Oh, man. I need to get out of here. I don't feel so great. I'm starting to feel really lightheaded. Out of it. Oh, holy! I swear to God, I just see the shadow. It went into the bunk bed where the axe is. Oh God, I really don't want to go back in there. I'm sorry if I offended you, Jake Bird. I didn't mean to. I'm just gonna retrieve my spirit box. Don't mind me. In that cell anymore. Mula sa bahaging ito, nakarinig naman si Ian ng tila mga boses ng isang babae at isang lalaki na nag-uusap sa isang kwarto. At matapos niyang makita ang kusang pagsara ng pintuan ng cabinet na ito, ay nagtungo naman si Ian sa selda ng di man ay kinatatakutang serial killer noon sa Amerika na nagngangalang Jake Bird na binitay noong taong 1947. Habang si Ian ay nasa loob ng kwartong ito ni Jake Bird, ay ginamit niya ang kanyang spirit box at tila ba nakausap niya si Jake Bird mula rito. At napaatras nga si Ian matapos niyang marinig ang isang tawa mula sa kanyang spirit box. At dito nga ay nakita niya ang isang anino na lumapit sa palakol na nasa kama ni Jake Bird. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian sa kanyang investigasyon ay mga patunay na totoong haunted ang lumang kulungang ito na ngayon ay isa ng museo. Mga multo nga kaya ang nakukana ng kanyang kamera. Kayo, ano sa tingin nyo?
Muling nagbabalik ang bahagi ng ating episode na ito para sa isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang bidyong ito. Ang bidyong ito ay isa lamang POV o short film at ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na obsessed o labis ang pagkagusto sa isang babae na nagkangalang Naya, na palagi niyang hinihintay na umuwi at minamatyagan. Pero isang gabi ay merong nangyaring kakaiba na nagbigay sa kanya ng matinding leksyon. Mana dia? Tu dia sayangku. Aduh, cantiknya. Okey, Naya. Okey, tengok sini. Tengok sini sikit. Aduh. Lukis betul, nak belanja muka sikit dari jauh pun nak lukis. Tak apalah, penat. Tu dia. Cepat betul lah. Good night sayang. Comel lah. Good night sayang. Aduh, cantiknya kau. Naya, dah mandi ke belum? Masih gelap je bilik dia. Naya ke tu? Tu siapa I don't think that's Naya. Siapa? Asal dia berdiri tegak macam tu? Tu siapa siap? Mak dia ke? Bukanlah pelik siul ni. Ini pencuri ke siap? Gamit ang kanyang cellphone ay pinanood at pinatyagan niya si Naya hanggang sa makarating na ito sa kanyang apartment. Pero makalipas ang ilang minuto, nang muli niya itong tignan, ay nakakita siya ng tila isang babae na nasa labas ng apartment nito. At tinawagan niya nga ang kanyang kaibigan na malapit sa apartment ni Naya para i-check kung sino ito. Si luar rumah Naya got this person, I don't know, girl or boy, standing there very suspicious. Lu tolong I boleh? What you want me to do? Tak. Aduh, lu keluar, just help me check for her. Just see whether that person is still there or what lah. Don't know lah. You help me check now, right now. Okay. Okay, tu betina masih kat luar. Asal dia berdiri macam tu je? Okay, Roger. Roger. Okay, cantik. Jalan lah cepat sikit. Dia ni pun Aduh. Okay, cepat. Tangkap dia, cepat Roger. Okay, 1. Alamak. Mana dia tu lari? Ni kau halah dia ni. Aku dah cakap cepat-cepat ni mamak Cina. Take his time sia. Kan benda tu dah lari. Aduh. Hello? Macam nampak Mana ada orang? Mana boleh tak ada. Tadi Wan nampak tau dia berdiri kat situ. Tak ada. You main-main lah? Tak, Wan bukan main-main lah. Ni, tadi Wan call you lambat jalan. You take your time too much, of course lah dia lari. Apa take my time? Alamak. Wah, tolong lu Okay lah. Gamit muli ang kanyang cellphone ay nakita niyang nagtungo ang kanyang kaibigan na si Roger kung nasaan ang babae. Pero nagtaka siya nang makita niyang wala na roon ang babae at wala namang di umanong nakitang babae si Roger. Lah, bapa kata bagi awak ni. Kau bangun siapa ni? Tak apalah. As long as Naya is safe, my baby girl. Tu pencuri tu datang balik lah, Syai. Roger, takkan kau tak dengar? Patah balik lah. Dia masih kat situ, Syai. Takkan kau tak dengar? Dia ni apa hal, Syai, diri kat depan tu? So weird. Aduh, Roger, you had one job, Syai. Nang muli niyang gamitin ang kanyang cellphone para tignan ang apartment ni Naya, muli niyang nakita roon ang babae. At maya-maya pa nang mapalingon siya sa kanyang kaliwa, ay nakita niya ang isang nakakapangilabot na multo na malapit na sa kanya.
At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Please like and subscribe to my Watch Out channel. This is a big help to me as a content creator. So be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated because I am old, so please, and to give you many scary and horror videos to come. Maraming salamat po and see you again. In my next videos, I'm the Hunting Hour 17.